Makasaysayan ito mga kaibigan. President Donald Trump for the first time dadalawin si Pangulong Bongbong Marcos. Tatapusin lang ang giyera sa Iran. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Makasaysayan ito. For the first time, Donald Trump dadalawin si PBBM. Unang pagbisita ba ito pagkatapos ng magiging giyera sa Iran? Isang pagbisitang yayanig sa buong Asya. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang makasaysayang balita. Sa unang pagkakataon, dadalaw si US President Donald Trump sa Pilipinas. Bakit pinili ni Trump na pumunta sa Manila sa gitna ng pagbabago ng world order? Ito na ba ang selyo ng ating Ironclad Alliance at ang pagkilala sa Pilipinas bilang sentro ng diplomasya sa rehiyon? Ano ang mga pasabog na dala ni Trump sa kanyang pag-apak sa lupang hinirang? Well, basically, the president is traveling to New York. This has been long planned. We just postponed it a couple of times because of scheduling. But this is an opportune time for the president to be able to help in the campaign for us for a seat in the Security Council. But yes, as you mentioned in your report, President Marcos invited him informally when he met with President Trump last year at the Oval Office, and President Trump said, "I will be there." But of course, it's an informal invitation. But we will formally be inviting him. I think the ASEAN Business Council is also very eager to have President Trump attend the summit here in Manila in November. It's a question of timing. It's because you had also made in your report the midterm elections in the United States. So that will be, of course, the timing is very important on when and what the meeting will be like in terms of the summit and having the heads of state from the ASEAN region and having President Trump here at the same time. Direktang inanyayahan ni PBBM si Donald Trump na bumisita sa Manila para sa 44th ASEAN Summit ngayong 2026 kung saan ang Pilipinas ang tatayong host at chair. Hindi lang ito basta pagtitipon ng mga lider. Ito ay kasabay ng dalawang tambuhalang milestone. Una, 80 years ng diplomatic relations ng Manila at Washington. Oo, 80 years. Pangalawa, 75 years ng Mutual Defense Treaty o MDT. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang arrival statement pagkatapos ng kanyang official visit sa US, I look forward to hosting President Trump next year, marking our historic and dynamic cooperation. US President Donald Trump expected to travel to Manila later this year. That's according to President Marcos, who expects Trump to attend the Philippines' hosting of the ASEAN Summit, which coincides with the 80th anniversary of diplomatic ties between the two countries. Trump last visited the Philippines as US President in 2017, when Manila also hosted the ASEAN Summit. In July last year, President Marcos flew to Washington, D.C. to meet Trump as the two nations negotiated tariffs for various goods. Therefore, ang pagbisitang ito ay hindi chismis. Ito ay isang plansyadong plano para sa seguridad ng ating rehiyon. Ito ang kicker. Ang pagbisitang ito ay mangyayari matapos ang matitinding tensyon sa Iran. Mainggit ba ang ibang bansa dahil habang ang mundo ay bumabangon pa lang sa epekto ng krisis sa Middle East, ang Pilipinas ang magiging entablado ng pag-uusap ni Trump at mga lider ng ASEAN. Kinilala ni Trump ang Pilipinas bilang oldest and only treaty ally sa rehiyon. Ang pagpunta niya rito ay simbolo na ang Manila ang key player ni Trump sa Asia. Therefore, ang ironclad commitment na binabanggit ni BBM ay literal na makikita ng buong mundo sa pag-shake hands ng dalawang lider sa ating sariling bansa. Ang MDT o Mutual Defense Treaty ng 1951 ang tinawag ni PBBM na cornerstone ng ating security policy. Sa pagbisita ni Trump, inaasahan ang mas malalim na kooperasyon sa ekonomiya at depensa. Hindi lang ito tungkol sa militar, tungkol din ito sa investments at pagpapatatag ng ating supply chain pagkatapos ng napakalaking global disruptions. Isang malaking tagumpay ito para sa diplomasya ni PBBM. Ang mapapunta rito ang pinakamakapangyarihang leader sa mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Kawikaan 22 verse 11. Ang umiibig sa kalinisan ng puso dahil sa biyaya ng kanyang mga labi ay magiging kaibigan niya ang hari. Ang sabi sa bersikulo, ang umiibig sa kalinisan ng puso sa buong kasaysayan, tanging ang ating Panginoon lamang ang nagtataglay ng perpektong kalinisan ng puso. Siya ang Lamb of God na walang tungis. Ang pag-ibig sa kalinisan ng puso ay pag-ibig sa ating Panginoon Hesus. Hindi niya tinitignan ang panlabas na anyo o dami ng ating ginagawa.
tinitingnan niya ang motibo ng ating puso. Kaibigan, ang biyaya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakaroon natin ng matibay na alyansa sa gitna ng panganib ng gera. Ang kanyang awa, ang awa ng ating Panginoon Hesus ay ang katotohanang ang Pilipinas ay nanatiling sentro ng diskurso para sa kapayapaan. Therefore, ang pagbisita ni Trump ay hindi lang usaping politikal. Ito ay pabor na ibinibigay sa isang bansang marunong magpahalaga sa ugnayan at kasaysayan. Dahil ang tunay na makapangyarihan sa mundo ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus at hindi ang sinumang hari sa mundo. Sa gitna ng mga pagbisita ng mga makapangyarihang tao, huwag kalimutan ang pinakamahalagang panauhin sa iyong buhay. Walang iba kundi ang hari ng mga hari, ang pinakamapangyarihan sa buong universo na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Siya ang tunay na lider na nagbibigay ng walang hanggang seguridad. Hindi lang ngayon kundi magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa karangalang ibinibigay mo sa aming bansa na maging host ng ASEAN Summit at tanggapin ang pagbisita ni President Trump. Gabay niyo po si Pangulong Bongbong Marcos sa paghahanda para sa makasaysayang kaganapang ito. Naway ang alyansang ito ay magbunga ng tunay na kapayapaan at kasaganaan para sa bawat Pilipino. Protektahan niyo po ang aming soberanya at ang aming mga ugnayan sa ibang bansa. Pero higit sa lahat o aming Panginoon Diyos, Lord, Ikaw ang manatiling hari sa aming lupain mula ngayon at magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at sa pagtanggap sa amin kahit na kami po ay makasalanan, at sa paglinis ng aming mga kasalanan at sa pagliligtas po sa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo na siyang nabayubay sa krus dahil sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa. Salamat po sa oportunidad na maging kabilang sa mga anak po ninyo na mananahan mula ngayon hanggang magpakailanman sa inyo pong kaharian. Salamat po at pinupuri po namin kayo magpakailanman, o aming Panginoon Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Dinadalangin po namin ito. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.